Alam mo ba na habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang ating mga kinakain? Lalo na pag tumuntong ka na sa edad na 30, nag-iiba na ang takbo ng ating katawan. Kung dati, kayang-kaya mong magpuyat, kumain ng kahit anong junk food o mag-skip ng meal, ngayon parang may epekto na agad. Bakit nga ba ganon? At ano nga ba ang tamang pagkain pag 30 ka na? Pag-usapan natin. Unang-una, pag tumuntong ka ng 30, nagsisimula ng bumagal ang metabolism mo. Ibig sabihin, mas mabagal nang nasusunog ng katawan mo ang mga kinain mong calories. Kaya kung dati, nakakakain ka ng 2 extra rice at hindi ka naman tumataba, ngayon, parang 1 linggo mo ng bitbit yung kinain mong lechon kahapon. Kaya, ang unang tip, bawasan ang sobrang carbs. Hindi naman ibig sabihin ay huwag nang kumain ng kanin. Pero piliin natin yung mga complex carbohydrates tulad ng brown rice, quinoa o kamote. Mas mabagal itong matunaw kaya matagal kang mabubusog at mas iwas tayo sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Pangalawa, dagdagan ng protina. Habang tumatanda, unti-unti ring nababawasan ang muscle mass natin. Kaya mahalaga na kumain tayo ng sapat na protina para ma-maintain ang ating mga muscles. Hindi lang ito para sa mga nagwo-workout, kundi para sa kahit sinong gustong manatiling malakas ang katawan. Pwede tayong kumuha ng protina mula sa isda, manok, itlog, tofu o kahit beans. Pangatlo, kumain ng maraming gulay at prutas. Alam na natin to simula pa noong bata tayo, pero ngayon mas mahalaga na. Ang mga gulay at prutas ay mayaman sa fiber, vitamins at antioxidants na tumutulong sa digestion at sa pag-prevent ng iba't ibang sakit gaya ng high blood pressure, diabetes at cancer. Kung madalas kang makaramdam ng pagod, irritable o mahina ang resistensya, baka kulang ka sa nutrisyon na galing sa gulay at prutas. Pang-apat, bawasan ang alat at asukal. Aminin natin, ang daming pagkaing Pinoy ang sobrang alat, tulad ng tuyo, bagoong, chicharon at kung ano-ano pa. Masarap, oo, pero delikado rin sa kidney at sa blood pressure. Ganoon din ang sobrang tamis. Soft drinks, milk tea, cake at pastries, masarap sa simula. Pero kapag nasobrahan, delikado rin sa kalusugan. Lalo na pag nasa 30 ka na, mas mataas na ang risk ng diabetes. Panglima, uminom ng sapat na tubig. Baka iniisip mo, uminom naman ako ng kape. Pero iba ang tubig. Kailangan natin ng at least 8 baso ng tubig araw-araw para manatiling hydrated ang katawan, mapabuti ang pag-function ng kidney at mapanatili ang tamang temperature ng katawan. Kapag dehydrated ka, mas mabilis kang mapagod, sumasakit ang ulo mo, at minsan nagiging sanhi pa ng constipation. Pang-anim, kumain sa tamang oras. Sa edad na 30 pataas, hindi na masyadong epektibo ang bahala na attitude pagdating sa pagkain. Dapat may disiplina ka na sa oras ng pagkain. Iwasan ang madalas na pagkain sa fast food o pag-skipping ng meal. Kapag palagi mong pinapabayaan ang katawan mo, unti-unti itong maghihiganti sa'yo sa pamamagitan ng sakit. Pang-7, mag-ingat sa mga processed food, lalo na ang mga instant noodles, delata, hotdog, bacon, at iba pa. Mataas ang sodium, preservatives, at unhealthy fats ng mga ito. Oo, mabilis at madali itong lutuin, pero isipin mo rin ang epekto nito sa katawan mo pagkalipas ng ilang taon. Pang-8, magdagdag ng healthy fats sa diet. Hindi lahat ng taba ay masama. Ang mga healthy fats tulad ng galing sa avocado, olive oil, nuts, at isda tulad ng salmon ay mabuti para sa puso at utak. Nakakatulong din ito sa tamang hormone function. At syempre, kumonsulta sa doktor o nutritionist kung may existing health condition ka. Hindi porket healthy sa iba ay healthy na rin para sa'yo. May mga taong kailangan ng specific diet depende sa blood pressure, cholesterol level, diabetes at iba pa. Ngayon, kung iniisip mo na parang ang dami namang bawal o dapat bantayan, huwag kang ma-stress. Ang tamang pagkain ay hindi ibig sabihin puro prutas at gulay na lang habang buhay. Ang sikreto ay balance. Kumain ka pa rin ng paborito mong pagkain paminsan-minsan, pero alamin mo ang limitasyon. Mas magiging masaya ka sa pagkain kung alam mong inaalagaan mo rin ang katawan mo habang kumakain. Kaya sa mga nasa 32 dyan, huwag nating ipagwalang bahala
ang ating kalusugan. Tandaan mo, ang bawat kain mo ngayon ay puhunan mo sa kinabukasan. Gusto mo bang tumanda ng malakas, masigla at masaya? Nagsisimula yan sa plato mo. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa Timpladong Pamumuhay, kung saan ang bawat usapan may timpla ng aral at alaga.